Good morning everyone! Maaga pa lang nga, lumabas kami para kumain ng luglog. Dahil nga po nagda-diet ako, hindi ako satisfied na kumain lang ako ng luglog kasi nga po walang kanin. Every morning or breakfast lang talaga ako nagkakanin kaya kailangan ko po ng kanin pagka breakfast dahil nga po hindi ako masyado kumakain ng kanin pag lunch and dinner. Nanghina tuloy ako dahil walang kanin kaya naisipan ko na lang magluluto ako tapos kakain ako ng kanin ng lunch. Mabilis nga lang po yung transition. Ito na nga at pabalik na po kami sa bahay. Hindi naman kami nagtagal na dahil nga po halos tapos na din kaming kumain kaya umuwi na rin kami agad. 'Di ba nga po nung nakaraang araw, 'di ba bumili ako ng pork dahil nga iba-budget ko sana yung 100 pesos. Ito na yun, ito na yung binili ko na to. Ang kaso, hindi ko naman siya na-budget dahil nga po yung nagastos ko is 250 kaya hindi ko na-budget yung 100 pesos. Hindi ko alam kung paano siya babudgetin. Ang hirap na talaga mag-budget ng pera ngayon. Yung 1,000 mo pang isang araw lang. Grabe na talaga ang kamahal ng mga bilihin ngayon. Yung 5,000 ngayon kulang na eh. Sa 1 week, kulang na dahil kung hindi kami binibigyan ng bigas, bumibili kami ng bigas, kulang na kulang yung 5,000 a week. Dahil yung isang sakong bigas ngayon is nasa 2,800 yung isang sako. Yung malaking sako yan ha. Tapos yung kalahating bigas naman ay nasa 1,000 plus mga ganon. Eh dati yung bigas ng isang sako is 1,800. Tapos yung kalahating sako is nasa 700, 800 mga ganyan. Pero ngayon po sobra na yung tinaas ng bigas ngayon kaya talagang sobrang mahal na. At yung 10k mo a month, kung talagang hindi mo yan babudgetin, hindi mo yan aabutin ng isang buwan, kulang na kulang yan kung gusto mo masasarap na ulam. Kaya swerte talaga yung mga nasa bukid. Kapag nasa city ka kasi, hindi ka makakahingi, hindi ka makakakuha sa gilid-gilid na gulay. Kasi nga po, puro bili pag nasa city. Kung minamalas nga ba ngayon, no, naubusan pa ng, ng Soleil, ay naku. Pinakuha ko sa kapatid ko yung lutuan kong di kuryente. Sa mga pagkakataon talaga, maganda yung may ganun na lutuan, yung may di kuryente. Para, in case of emergency, na nawalan ka ng shilin, ay ng shilin, naubusan ka ng gas, may gagamitin ka pang luto. Anyway, dito sa part na to, magluluto ako ng kalabasa na may pork. Ito na yung binili ko nung nakaraang araw na pork, na kalahati. Tapos, buti na lang binigyan ako ni mama ng gulay, itong gulay na kalabasa. At dahil nga po naubusan kami ng sulin, ito at nagluto ako sa di kuryente. Ay nako, tataas na naman ito yung kuryente namin dahil nga po naubusan kami ng gas. Bali, ang niluluto ko lang po pala ay ginisa ko lang yung kalabasa, tapos sinaluan ko siya ng pork, tapos yun lang. Bukod sa pagbabudget ng pera, mahirap din mag-isip ng ulam na kasya sa budget mo. Kaya minsan gumagawa po ako ng lumpia kasi pag wala talaga ng maluto, magpiprito na lang ng lumpia. Tapos hindi talaga nawawala sa grocery yung itlog dahil pag walang-wala na, itlog na lang yung uulamin sa araw-araw. Hanggang umabot ng katapusan, itlog at itlog ang ulam. Aminin nyo mga mi, ganyan din kayo pagka oras di peligro na, itlog na lang ng itlog. Iba't ibang uri ng pagluluto ng itlog, basta itlog ang ulam, o diba? Tapos hahaluan mo ng sardinas or kaya corned beef or kaya ng luncheon meat or kaya ng kung ano-ano pa. Pag nasa bukid naman, makakahingi ka sa mga kapitbahay mo ng mga gulay. For example, magpapaalam ka, hihingi ka ng ng kamuting kahoy na gulay. Tapos hingi ka ng natong, ganyan. Pero pag nandito ka sa city, hindi ka pwedeng humingi dahil talagang sa kanila lang yan. Kasi nga't mga tanim nila yan. Minsan naman, meron din naman pwedeng hingan, meron naman ayaw hingan. Pero kadalasan, pag nasa city ka, ay puro talaga bili. Kaya kung halimbawa nagtitipid ka at ayaw mo ng bili ng mga gulay-gulay, pwede ka naman magtanim dito sa gilid. May mga tinanim dito si mama ng mga okra at kung ano-ano pa mga gulay. Pero minsan nga hindi ko napapansin, hindi ko na nabubuhusan ng tubig eh. Naku, mapapagalitan na naman ako ni mama. Kasi sabi nga po nila, pag may tinanim, may aanihin. Kaya kailangan natin magtanim para tayo ay may anihin. Pero dahil po ako medyo mainit-init yung kamay ko sa pagtatanim at hindi nabubuhay, kaya hindi po ako nakakapagtanim dahil nga po hindi nabubuhay yung mga tinatanim ko. Kaya walang no choice kundi ang bumili sa labas. Okay, habang nagluluto ako, nilinisan ko naman tong CR ng medyo madali ang linis lang, pero malinis. Habang nagluluto po kasi ako, ay binabad ko na po siya sa Zonrox, yung color Zonrox na yun, na color violet. Kaya okay na, madali na lang kuskusin at madali na lang linisin dahil nakababad na. At pagkatapos ko nga magkuskus sa CR, ito naman at nagmap naman ako dito sa labas dahil sobrang dumi na at maalikabok na ng floor. Nagpahinga lang ako ng 5 minutes, tapos ito, sabak na naman sa pagtutupi ng mga damit. Dito sa part na pagtutupi, tapos na ako magluto, luto na yung niluluto ko. Pero bago
kami kumain, dapat okay na lahat, nakatupi na lahat. At nung nakapag-map na ako, nakapaglinis ng CR, nakapagtupi na, ito na at kumain na kami. Sa gawaing bahay po kasi, kailangan multitasking kasi pag hindi mo yung ginawa, wala. Aabutin ka ng siyam-siyam pagka hindi mo binilisan yung galaw mo. Kailangan sa isang araw, marami ka nang nalinisan para kinabukasan ay ibang task naman yung gagawin. Kailangan kasi yun na naka-schedule para marami kang magawa. O siya, wala naman ng ibang ganap pa dahil yan lang naman yung mga ganap ko sa buhay, sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!